Mga kaibigan, ang oras po natin 35 minutes na makalipas ang 6 a.m. Ngayong Setyembre, mga kaibigan, ginugunitan, tinatawag po na Crime Prevention Month. Para higit tayo maging aware kung paano makakatulong ang bawat isa para maiwasan ang pagkakaroon ng krimen sa ating paligid. Di ba? Mahalaga yan. At para po mas malinawan tayo sa selebrasyon na ito, makakasama natin live ngayon dito po sa studio si Chairman Martin Dino, ang chairman ng Volunteers Against Crime and Corruption. Magandang umaga po, Chairman. Good morning at siyempre good morning sa ating mga nanonood at saka tagapakinig sa buong Pilipinas. Yan. Ako, magiging, actually, abalang-abala naman itong si Chairman Martin Dino all year round. Pero mukhang mas magiging abalang-abala ngayong Setyembre para magampanan ng napakaraming mga tungkulin. Ngayon pong ginugunita ang Crime Prevention Month ngayong buwan ng Setyembre. Okay, Chairman Dino, sir. Ano pong mga nakahanay na mga pangunahing aktibidad from the part of the VICC, lalo't ngayon pong buwan ng Setyembre sa paggunita ng Crime Prevention Month, sir? Nakahanay siyempre yung ating day-to-day activity na pag may lumapit sa amin ng mga victim, tinutulungan natin yan, most especially dun sa mga heinous crime. Opo. Tapos ngayon, siyempre, sabi ko nga, tumatanggap din kami ngayon ng mga reklamo kasi nauso ngayon yung sinasabi nga nila na extrajudicial killing. Mamaya siguro matatalakayan natin at mahihimay natin yung tungkol yung stand ng BACC dito. At again, tumutulong din tayo dun sa campaign ngayon na tila ma-extend yung barangay election. Pero syempre, ito yung magandang opportunity na malinis natin ang barangay. And hopefully, ang ating Pangulo ay talagang makikita natin kung sino yung mga barangay na tatamad-tamad, kung sino yung barangay na directly or indirectly involved sa illegal drugs, at kung sino yung mga barangay na talagang naging inutil lang sa kampanya against illegal drugs. Nabanggit niyo ang mga barangay officials. Kumbaga sila yung directly in touch sa grassroots. Kaya kung tutusin, sila yung nakakaalam talaga ng feel doon sa lugar na kanilang pinanunungkulan. Pero base ho doon sa nabanggit nyo nga, dito talaga makikita kung sino yung mga barangay officials na naglilingkod ng husto, merong mga papetik-petik lang, kumbaga. And base ho sa inyong monitoring, Chairman Dino, sir, nationwide, base ho sa mga records o sa mga report na nakakarating na sa inyo, meron ba talagang mga barangay officials na, kumbaga hindi ginagampanan ng maayos ang kanilang tungkulin, sir? Libo yan. Lalo na nung during the campaign, alam niyo naman, naging malaki ang party ko during the time ng pagtakbo ng ating presidente ngayon, Rudy Duterte. At dito nga, nung nangangampanya kami, alam niyo naman ang kanyang agenda, talagang ang kanyang peace and order. Most especially, the fight against illegal drugs, criminality, and corruption. Kada puntahan namin na lugar, may nagsusumbong Talagang dun siya nagalit nung nasa probinsya kami. Na kung saan, pati ba naman itlog, manok, kambing, baboy, pinangpapalit para lang makapag-drug sila. Kaya galit na galit ang ating presidente dito, ang ating Pangulo, at sinabi niya nga na pagka siya nanalo, talagang intensify ang kanyang campaign against illegal drugs. At saka, sabi ko nga, nakapagboto tayo ng presidente na rare species. Biro mo, siya lang ang presidente na nagtakda sa sarili niya. 3 to 6 months. Walang maniwala nung araw. Imposible, hanggang ngayon. Pero nakita naman natin, wala pang isang buwan. Naging epektibo na ang kanyang kampanya magmula nang nanalo siya. Tapos ngayon, more than 50 days o 60 days pa lang ngayon, talagang nagulat ang buong mundo na mahigit kalahating milyon ang nag-surrender at sumuko na yung tungkol dito sa droga. At siguro naman nakaramdam ng pagbabago, lalong-lalo na mga taga Metro Manila. Nung araw, kaalan, inggit tayo sa Davao. Dahil sa Davao, yung mga magulang doon, kahit na maliit nang uwi ang kanilang mga anak sa bahay, kampante sila. Na protektado sila ng kanilang kapulisan, protektado sila ng kanilang mayor. Pero dito sa Metro Manila, tayo noon,
lahat tayo naghahanap buhay para magkaroon ng magandang kinabukasan. Ang ating mga anak, ang ating mga mahal sa buhay, we secure, no, yung kanilang security, no. Pero once na na-late sila ng uwi, lahat tayo kakabog-kabog ang dibdib. Yes. Baka mamaya may nasalubong itong addict, baka mamaya may nasalubong itong kriminal. Pero ngayon, nakita nyo namang atmosphere. Ako sa barangay ko lang, tsaka dun sa mga lugar na pinupuntahan ko, tila yata pagdating ng 10 o'clock, wala nang standby. Yun, ang malaking bagay. Tila ngayon yata, yung mga adik-adik na nagkalat at naghahanap ng bato, baligtad na nangyayari. Nung araw, ang adik naghahanap ng bato. Ngayon, si General Bato, hinahanap ang adik at saka mga poser. Baliktad na ang sitwasyon. Bumaliktad na. Talagang baligtad na, no? Kaya nga nalulungkot nga tayo pagka madalas tayong maimbitahan sa mga forum at andyan ang human rights, nandyan yung mga bumabatikos sa ating pamahalan ngayon, nandyan ang simbahan. Kaya lang, sabi nga nila, masyado daw madami namamatay. 20 ang namamatay ngayon, araw-araw. No? Base sa statistic ng ating kapulisan. Pero wag naman sana natin kalimutan na last administration, 40 namamatay. Pagbukas mo ng iyong radyo, pagka nanood ka ng TV, pagbasa mo ng pahayagan, ano mababasa mo? Law-abiding citizen. Isang bata, isang babae, pinagsamantalahan at brutal na pinatay. Makikita nyo doon na yung karnaper nakuha na yung kotse, papatayin pa yung pinagkuhanan ng kotse. Yung mga kidnap for ransom, nagbayad na yung pamilya, papatayin pa yung kinidnap. At makikita mo, kaliwat kanan, hold up, kaliwat kanan ang snatching. Yun ang sistema nung araw. No? Pero ngayon, ang namamatay, sabi ko nga 20, pero mukha yatang ang namamatay ngayon ay yung mga suspected criminal, yung mga may warrant of arrest dahil talagang nagsiserve ng warrant of arrest ang ating kapulisan ngayon, hindi kamukha nung araw, ampaw. No? Nagkaroon sila ng lakas ng loob ngayon dahil meron silang presidente na talagang palaban at may political will. Kaya nga, ang pagkakaiba, nung araw, ang namamatay ay ang law-abiding citizen. Ngayon, ang karamihang namamatay ay mga kriminal. At wag naman sanang laging sasabihin ay killing. Baka naman pwedeng sabing encounter. At saka, kung sinasabi ng mga human rights at kung sinasabi ng ating simbahan na merong kamukha nito na extrajudicial killing, teka muna, hindi ba meron pa rin due process of law? Ito yung pinangako ng ating Pangulo during the campaign. Hindi ko papayagan na magkaroon ng extrajudicial killing o yung summary execution. Ang sabi niya, kailangan na aayon sa batas at saka nasa rule of engagement. Kaya nga ang sinasabi natin ngayon, dun sa mga nagbabatikos at may ingay laban sa pamahalaan, teka muna, sinabi ba ng Pangulo na hindi na kayo pwede mag-file ng complaint? Pag nakakita kayo na foul play ang ginawa ng pulis, ireklamo ninyo. Andyan ang magagaling na tiga human rights. Andyan ang magagaling na mga lawyer natin sa PLAG, sa Mabini. Ito yung mga tutulong. At andi ditong BACC. Sa ngayon nga, 10 kasong hawak namin. Isa dito, yung pinatay sa loob ng presinto sa Pasay. Ang ibig sabihin dito, pag kami pagkakamaling ginawa ang pulis, andun pa rin ang batas, andun pa rin ang karapatan at nakatutok pa rin. Meron pa rin mga ahensya ng pamahalaan na nandyan. Kung ayaw nyo magreklamo sa pulis, go to NBI. Kaya hindi ho nasisira ang proteksyon ng mamamayan. Lahat ng mamamayan, ikaw man ay maging kriminal. Ang nagiging problema natin, sumusobra ang ingay nung talagang ayaw kay Rudy Duterte. At sumusobra ang ingay dahil talagang naglipa na ngayon ang pera ng droga. Dahil nasaktan sila ng husto sa ginawa ng ating Pangulo. Kaya ho, ngayon, meron hong tinatawag ngayon na perang umiikot para ipigilin itong ginagawa ng ating Pangulo against criminality, against illegal drugs, against corruption. Ito, yung pera ng mga corrupt government official, umiikot na ngayon dahil alam nila, sila na ang kasunod na ibo-broadcast ng ating Pangulo. No, wala nang tsaka siyempre kasama nga dito pati yung mga house show ng mga reporter. Talagang labasan na ng baho ngayon. Kaya nga kami ang panawagan namin sa barangay. Natutuwa nga pala ako, no. Nagpapasalamat ako sa Liga ng mga Barangay sa Metro Manila dahil talagang nag-all out na sila.
Talagang sabi nila, sasama kami sa raid, sasama kami sa Operation Tukhang. No? At yun na nga, hopefully ang ating Department of Local Government, ang DILG, utusan na ang mga barangay sa buong Pilipinas. Talagang may ipin. Kayong mga barangay captain, kayong mga kagawad, inuutusan ko kayo na kayo ay magbigay ng listahan ng mga suspected criminal within your area of jurisdiction. Ito yung mabigat doon. Pag hindi ninyo ginawa, sususpindihin ko kayo. May karapatan at may poder ang ating Secretary of DILG at ang Presidente. At sa pangalawang pagkakataon at hindi nyo pa rin pinansin ang utos na to, tatanggalin ko kayong kapitan. Tignan mo, pag hindi ang buong Pilipinas inulan ng katakot-takot na report ng presinto ang ating stasyon. Pero hindi naman ako papayag bilang kapitan. Teka, yung mga pulis. Kailangan meron ding utos ang ating DILG Secretary na kayong mga, through General Bato, kayong mga station commander, kayong mga pulis, yung binigay na listahan sa inyo ng barangay, puntahan nyo, ito na nga yung Operation Tukhang. Tapos, side by side with barangay official, tapos yung mga tiga-human rights, sumama kayo. At doon kayo sa harapan para makita nyo mismo yung pangyayari, no? Talaga naman nung barangay captain ako, talagang pagka ikaw ay under the influence of drugs, talagang wala ka ng sinisino. Ako, isang biktima ako. Itong pilat sa kilay ko na to, ito ay gawa ng aking kapatid na during the time, nalulun din sa ganyan. So, yung sinasabi ninyo na summary execution, tanong nyo dun sa mga pamilya na merong isang drug addict sa kanilang pamilya, kung hindi malalaman ninyo kung ano ang attitude, ito yung mga tinatawag na tamang hinala. So, ito yung katotohanan na nangyayari. Sir, nabanggit nyo kanina, yung pera ng mga drug lords ay umiikot na dito sa mga politiko, napasaway talaga. Ito yung kinakatakot ng ating pamahalaan na ngayon, na kapag natuloy itong barangay and SK elections, maaaring magamit. Pero malaking posibilidad na hindi matuloy at merong iniaangat sa Kongreso na alisin na itong barangay council. I mean, gawing OIC na. Payag po ba kayo doon? Alam mo, hindi na, nasa batas dyan nasa local government code na meron kang barangay council sa buong Pilipinas, only in the Philippines, na meron kang the smallest political unit. Ito na nga ang barangay. Alam mo ba kung gaano karami ito? You have more than 42,000 barangay sa buong Pilipinas. Pag tinotal nito, 42,000 kapitan, 42,000 secretary, tapos treasurer, 42,000 times 7 na kagawad, tapos tanod, mahigit 5 million to, 5 million strong funded dahil more than 45 billion ang pondo ng barangay, tapos organized. Kaya lang, dapat itama lang ang paggamit sa amin. Sabi ko nga nung kapitan ako, we are the most used, we are the most confused, and we are the most abused government official in this government. Kasi lahat ng utos nang gagaling sa local at saka sa national, pero itama lang sana, no? Halimbawa, kamukha niyan, kami ang makakapagbigay ng tamang-tamang impormasyon kung sino itong mga kriminal, itong mga riding in tandem. Alam namin yan. Walang pinakachismosong tao sa buong Pilipinas, kundi ang barangay captain. Yun na nga lang halimbawa may bagong mukha doon sa lugar ninyo. Alam nyo kaagad, di ba? Yung nagpapalitan lang ng asawa, alam namin Oh my God. Oo, sa totoo lang. Isusunod ba yan? So, yung mga kamukha yan, talyer, tumaas ang pader. Merong illegal activity na may nangyayari tinatago. dyan. Nung araw, pagka nakakita kami ng isang bahay, dinideliveran ng mineral water, galon-galon, mga 10 to 20 gallons of water a day. Drug laboratory yan. Yan ang tinuturo sa amin nun. Kaya, ang nangyari lang nung last administration, ginamit ang barangay pampolitika. Pero ngayon, with the leadership of our new president, hopefully, mabalik yung apolitical kami. Tapos kami, ang trabaho namin, talagang linisin ang barangay at hopefully, ngayon, ang request ko sa ating mga barangay residents, yung mga kapitan nyo na abusado, nagpayaman, isumbong nyo ngayon. Isumbong nyo sa DILG. No? Para ito na yung panahon, para naman na payback time tayo na itong mga inutil na to, ipatanggal na natin. Kasi sa October, tapos na yung yung termino nila. So, may karapatan na ang ating Pangulo na mamili kung sino ipapalit dyan. No? At saka cleansing talaga. At kayo namang mga barangay, kung may kilala kayo, o alam nyo mga pulis, yung mga bugok na pulis na umiikot sa ating barangay, tapos manghuhuli, hindi kakasuhan, i-orbit, pagkatapos ipapatubo sa magulang, ang dami pa niyan. Titirahin pa natin isa-isa yung mga pulis na yan. At saka yung mga nagre-recycle,
at saka yung mga nag-aalaga ng puser sa ating barangay, time na. Panahon na, no, para isumbong natin itong mga abusado, itong mga salot ng lipunan na to. Malapit na kayo. Tandaan nyo, 50,000 bawat isang makakapagsumbong ng mga puser sa ating barangay. Pagka naman nagsumbong kayo ng mga nagsusupply, no, mapulis man ito, 2 milyon. Kaya ngayon, sabi nga nila, dati, ang hinahanap ng mga adik ay bato, ang hinahanap nila ngayon ay mga puser dahil pakikinabangan nito magkakapera sila para panggamot. Yan. Okay. Chairman Dino, sa aspeto naman po ng palitan ng impormasyon ng mga ordinaryong mamamayan at yung koordinasyon at suporta nila sa ating mga barangay officials. Siyempre, sa ganitong kampanya, mahalaga ang papel ng ginagampanan ng ordinaryong mamamayan na sila'y nakikisa sa mga adhikain ng mga barangay hanggang sa national level. How would you describe ang interaction, ang tulungan sa pagitan ng mga ordinaryong mamamayan at yung kanilang mga barangay officials, sir? Sa katotohanan, no, sabi ko nga last administration, takot ang mamamayan na magsumbong. Dahil ang magsusumbong ka sa barangay, yung pala, bubueltahan ka pa ng barangay. Yun ang masakit, no? Hindi ka mukha ngayon, pagka nagsumbong ka dito sa ating kapulisan, talagang may paglalagyan itong sinusumbong mo, iimbestigahan ngayon yan, no? At dito sa DILG, magkakaroon ng Task Force Agila, na kung saan talagang itong mga barangay official na, kasi alam mo sa barangay, pagka dumami ang adik, dumami ang puser, 2 bagay. It's either patong yung barangay official or inutil yung barangay official. At meron din dyan na yung kapitan na lumalaban, malalaman mo naman yan alam ng taong bayan yan Kaya lang, ang problema naman natin, yung pulis. No? Hindi, kahit magsumbong ang barangay sa pulis, tinatabla tayo nitong mga tiwaling pulis dito sa ating mga presinto. Kaya ang maganda ngayon, kasi nakikita nyo naman na talagang naglilinis ang ating pamahalaan at saka si General Bato. Aba, isumbong na natin itong mga pulis na to. Alam mo, karamihan dyan, mga bago lang Dahil ito yung natutunan nila. Kasi nung time ko, nung kapitan ako, ang pulis, pagka graduate, pagka yung nag-aaral ka pa, kasi 1 year yan 6 months sa academy, 6 months immersion. Noon, ibinibigay sa amin ng pulis, sa mga kapitan at kami nag-grade. Yan, nagpapatrol yan, beat patrol sa kamukha ko, sa Roosevelt Avenue, doon sila nagbi-beat patrol, tsaka yung kanilang meeting sa taong bayan. Nung panahon at nakakaraang panahon kinuha sa amin at inilagay sila sa presinto. On the very, very first day, na pagdating nila doon sa presinto na kung saan sila mag-immersion, isasakay sa mobile yan. Pagkatapos iikot yan. Tong dito, tong dyan, tong dito. Unang araw pa lang, wala nang natutunan ng pulis na to, kundi kung paano mangurakot. Kaya yung 6 months na yan, wala na. Sira na ang bisyo ng pulis. Kaya nakita nyo, ang daming sumabit. Ayun. So isang mabilis na tanong lang, kasi inilalakad ngayon ni Senator Lacson na gawin ding yung mga pulis ay apolitical. Kumbaga hindi sila i-appoint nito mga mayor or kung sino mga local government official. Okay po ba kayo doon? No, para wala silang sinasanto kung hindi ang taong bayan. Yes. Wala silang sinasanto kung hindi ang paglilingkod. At saka, tandaan nyo, kamukha to, habol ko lang ang ating pamahalaan ngayon, kamukha namin sa BACC, meron kaming suggestion at nakita namin na ginagawa na ng ating Pangulo. Meron tayong 4 na E. Yung unang E is enforcement. Ito ho yung ginagawa ng ating kapulisan at very effective. Yes. Ang susunod po na E dito ay ibig sabihin na engineering. Ibig sabihin, gagawa ka ng mga infrastructure, andyan ang rehab center at gamitin natin panahon na para gumalaw ang DOH, ang PIDEA, para ma-rehab natin itong mga kaya pa, no? The other E, huwag natin papauwi niyan hanggat hindi pa natin nagbibigyan ng education. Okay. Andyan ho ang ating TESDA. Turuan sila ng transfer of technology para maging kapakipakinabang ng mamamayan. Huwag pa natin papauwiin. Tawagin muna natin si Secretary Bello. Dito yung tinatawag na employment. Local employment at saka international kung magaling. Dala natin sa sa Singapore o sa Thailand. Pagka nag-drugs pa sila doon, bitayin na yan. No? So, ito po yung magandang programa na holistic ang approach ng pamumuno ni Presidente. Ayan, ako. Salamat po ng marami, VACC Chairman Martin Dino for joining us this morning, sir. Thank you, thank you. Thank you very much.